Mahaba-habang panahon na siya'y na-ospital. Francis Magalona! Kiko! Ang pagiging makabayan na ipapahayag sa ating isip, salita at gawa, pati na rin sa ating suot. Mga kababayan! Mga kababayan ko. Susunod, luma man at 19 kopong-kopong pa, nagpapasarap pa rin. Kailangan daw natin humingi ng permiso sa mga espiritu nangangalaga ng lugar bago pumasok. Hindi. May kaparusahan. Komplikadong putahe, inaabot ng siyam-siyam. Pero salamat sa mga gamit sa kusina na demotor, malaking oras ang natipid. Gayunpaman, may ilan pa rin na mas gusto ang mga gamit na 19 kopong-kopong pa. Dahil ang mga ito raw ang nagpapasarap ng pagkain. Isang pindot lang. Instant nang napuproseso ang mga pagkain at inumin. Automatic. Hindi mo na kailangan pang pagpawisan. Napakarami na ngang naimbentong mga makina upang ang paghahanda ng ating mga pagkain mas mabilis. Pero ang ilan sa atin, mas pinipili pa rin yung mga gamit na mano-mano kahit pa 19 kopong-kopong pa ang mga ito. Dito sa Nagilian, sa La Union, nakilala namin si Mang Ludovico. Sa kanyang bakuran, naroon ang kalahating siglo na raw niyang gilingan ng tubo, ang dadapilan. Ang pinakamasarap daw na basi o yung alak mula sa tubo at molasses o yung matamis na syrup mula sa tubo, dito napipiga. Yari sa bakal ang umiipit sa tubo. Pinapagana ito sa pamamagitan ng umiikot-ikot na kalabaw na himalang hindi nahihilo. Ang katas ng tubo, diretsong tumutulo sa nakasahod na drum. Medyo aabutin ka ng siyam-siyam bago maipon ang maraming katas ng tubo. Pero sulit naman daw sa sarap ng suka at basi na nagagawa mula rito. Abang na. Higit sa lahat, mas matipid ito. Gusto ko makatipid kami. Meron akong kalabaw. Kung gumamit ako yung makina, siyempre gumastos pa ako. Ako pang bumili ng gasolina. Dahil daw sa kanyang dadapilan, nagkaroon si Mang Ludovico ng sarili niyang taniman ng tubo na siyang ipinantataguyod niya sa kanyang pamilya. May sarili ring dadapilan ang mga tiga Nueva Ecija, pero ang tawag nila rito, kabyawan. Dito nagmula ang pangalan ng bayan ng Cabiao. Sentro raw kasi ito noon ng gilingan ng tubo. Pero ang nakakalungkot nito, hindi na ito naaalala ng mga residente. Ha? Ay, hindi niyo po alam. Hindi ko alam. Saan ba yan? Sa katunayan, iilan na lang sa mga residente rito ang nakakakilala sa larawan ng kabyawan na dala-dala namin. Ayaw po, Ayan. ma'am. Ano po ba to, sir? Ito po yung nung minsan po naglibot kami sa San Julian. Parang napansin ko po yan. Yan po yung parang gilingang bato. Yan po yung kabyawan nung araw. Wala ako yung bilog. Dito nga raw sa lugar na ito, meron dati nito. Ito siya nakapatong. Dalawa siya ito. Kaya lang ngayon wala na dahil siguro kinuha nung mga naka-intention para maging antique dekorasyon sa bahay. Kaya siguro siya nawala na siya dyan. Pero ganito siya. Ang dating ang gilingan ng tubo, naka-display na lamang sa simbahan.
parang museum piece. At patungan na rin sa altar. Gawa ito sa bato. Ang gilingang bato nasa 200 taon. Ang nag-develop ng gilingang bato ay mostly mga Kastila na. Wala na nga raw talagang kabiyawan dito sa Nueva Ecija dahil ang dating mga tubuhan ginawa ng palayan. Nalulungkot ako kasi tinawag kami ng Kabyaw na yung aming identity bilang gilingan ng aming kabuhayan ay nag-iba na. Ipinagmamalaki naman ng mga tiga-barangay numero sa Mabitak sa Laguna ang kanila raw masarap na tikoy sa kawayan. Wala raw makina na ginamit sa paggawa nito. Ang galapong inilalagay sa loob ng kawayan. Tatakpan ng dahon ng saging at tatalian. Itatayo ang mga kawayan sa arganas o yung latang pinaglulutuan. Ito yung para makita kung gano'ng kadami ang tubig. Subatan. Tatakpan din ito ng pinatuyong saha ng saging at lalagyan ng tubig. Mahaba-haba ang hintayan bago mo ito matikman. 7 hanggang 8 oras. Simula po nung ako'y maging tao, mami, dinatnan ko na yan. Yung tradisyon na yan. Dito po sa aming lugar, pag nagluto ko ng ganyan, natutuwa sila. Kapag naluto, bibiyakin ang kawayan. Saka pa lamang pwede itong lantakan. Lasang suwabe talaga. Pero parang lasang kokonte. Napaubos na eh. Ang mga Kapampangan naman, hanggang ngayon, gumagamit pa rin ng bigse. Gawa ito sa kawayan na itsurang bilao, pero mas malaki ng kaunti ang butas nito. Ginagamit ito para durugin at pinuhin ang munggo na gagamitin sa sabo balatong o munggo soup. Kung hindi mo kasi ginamit yan, pag niluluto mo, medyo magaspang ng konti. Pangit ng lasa. Halos 3 dekada na raw ang tanda ng bilaong ito. Kaya naman si Carlo, ingat na ingat. Pagkagamit, agad niya itong hinugasan, pinunasan at ibinilad. Para tutuyuan ng gusto, para matagal na gagamitin. Pag hindi mo pinatuyo ito, madaling masisira. At para hindi malimutan ang paggamit ng bigse, itinuro ito ni Carlo sa mga kabataan. Sa panahon ngayon, high-tech na nga ang marami sa ating mga kagamitan. Pero maganda ring huwag tuluyang kalimutan o isantabi ang mga tradisyonal o makalumang gamit. Hindi lang dahil pinapaalala ng mga ito ang ating nakaraan, kundi dahil mula noon hanggang ngayon, napapasarap pa rin ng mga ito ang ating mga pagkain. Tayong mabuhay sa nakaraan, move on, ika nga nila. Pero hindi ibig sabihin nito na basta na lang natin isasantabi ang mga leksyon ng nakaraan dahil pwede nating magamit ang mga ito upang mas higit na mapaghandaan ang ating kinabukasan. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.